Muli na naman binira ni Pangulo Aquino ang Korte Suprema, kaugnay pa rin sa desisyon nitong labag sa konstitusyon ng ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Wala pa rin tugon dyan ang Korte pero usap-usapan na ang posibleng constitutional crisis. Saksi si Teresa Andrada. Sa desisyon ng mga maestrado, ipinagpapalagay kaagad nilang walang good faith. Nasaan po kaya? Rito ang prinsipyong innocent until proven guilty. Mahirap pong maintindihan ang desisyon ninyo. Isang araw lang matapos niyan, binatikos na naman ng Pangulo ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang mekanismo sa Disbursement Acceleration Program. The effects of the Supreme Court decision run the risk of putting our country's development in a state of paralysis. Kabilang sa 116 na proyektong ipinanukalang popondohan daw sana ng DAP ang mga pabahay, road project sa Tarlac na probinsya ng Pangulo at patrol operation ng Coast Guard sa West Philippine Sea. As they display the legal prowess and acumen that has served them well in their long careers, these abilities must also serve their 98 million countrymen. At sa gitna ng tila mapanghamong kwestiyon sa mataas na hukuman, hiningi ng Pangulo ang suporta ng publiko sa kanya raw mga reforma. Perhaps wearing our yellow ribbon, no, amongst other things, just to demonstrate exactly in a quick manner where the sentiments of our people lie. Tingin ng ilan, kabilang ni dating Senador Joker Arroyo, nagdeklara na ng giyera sa Korte Suprema ang Pangulo dahil sa mga pananalitang tulad nito. Ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Tingin ni dating UP College of Law Dean Pacifico Agabin, charter change o CHATSA na pangungunahan ng Kongreso ang tinutukoy ng Pangulo. Yan ay para mapalitan ang bahagi ng konstitusyon na ayon sa Korte Suprema ay nilalabag ng DAP. So as to amend that portion of the Constitution which stipulates that the power to appropriate public funds lies in Congress. Kung hindi babaguhin, mas nananaigang konstitusyon sa Administrative Code na ayon sa Pangulo ay batayan ng DAP. Sinang-ayunan niya ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas. Ang Administrative Code kasi ipinatupad daw ni dating Pangulong Cory Aquino bago pa magkaroon ng 1987 Constitution. Anything that happened before the Constitution was promulgated, they're valid until you find out that it is in conflict with some provision of the Constitution. Sa ngayon, binabalangkas na ng mga kaalyado ng Pangulo ang panukalang maglilinaw kung kailan pwedeng ituring na savings ang dinagastang budget ng ahensya at kung kailan ito pwedeng gamitin sa mga proyekto ng executive branch. Congress has to step in. Diba? Clarify. Ano ba talaga ibig sabihin ng revised administrative code provisions on savings? Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.